Di ba? Sabi ko tutulong ako. Pinahirapan ko siya. Kaya sabi ko sa jowa ko, total pupunta ka sa farm, sasama ako para may pang-content na rin ako, di ba? Hello everyone, Filipina Indonesia, welcome to my channel. Hello mga mi, welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito sa akin, hi, ako nga pala si Irene, ang iyong dakilang Pinay farmer dito sa Tunisia. Kung ang iba ay nagpunta sa ibang bansa para mag-opisina o mag-alaga, nako, ang inyong lingkod nagpunta sa Tunisia para magsaka. O diba, walang takas sa labor mga mi. Andito nga pala tayo ngayon sa farm ng aking jowa. Kung nakikita nyo, kasama ko si jowa at si Mariam naman ang nagbibideo. Dahil ngayon, may napakahalaga kaming misyon ang magpatubig dito sa aming mga baby figs. Mga mi, grabe ang init dito ngayon sa Tunisia. Sobrang init dahil summer. Nakikita nyo naman sa camera, halos magbitak-bitak na ang mga lupa sa sobrang tuyo. At mapapansin nyo rin, ang sobrang linis na ng paligid. Bakit? Kasi wala talagang tanim ngayon dahil nga sa tindi ng init ng panahon. Dito kasi sa Tunisia, ang mga farmer o magbubukid ay nag-i-start lang magtanim pagdating ng November o December. Doon pa lang kasi ang umpisa ng tag-ulan. Doon na rito papasok ang winter o taglamig. Kaya sa ngayon, habang summer, tiis-tiis muna tayo sa ganitong view. Malinis, tuyo, pero puno ng potential. Regarding naman sa tubig, may sarili talagang patubig ang farm na ito. Sinadya talaga itong ipahukay ng asawa ko noon pa para siguradong may pagkukunan kami ng supply kahit anong mangyari. Isang matinding investment talaga para sa kinabukasan ng ating mga pananim. Kaya kahit ganito kainit ang summer, kampante kami na may mapagkukunan ng tubig ang aming mga pananim. Pwede naman kami magtanim ng tomato, kaya lang late na. Ang tomato kasi start siyang tinatanim ng February, March. Ganun yung mga katulad ng watermelon. You see, no color. This time is July, kaya walang tanim kasi ka-harvest lang ngayon ng, nakikita nyo to, mga yan. Parang palay. Ano yan? Barley seed. Ka-harvest lang ng barley seed. Ano yon? Binibenta. Ano yon? Naibenta na. May kumukuhang kumpanya. Yun. Tapos nagtira lang kami ng para sa amin. Kasi yun ang soup ng Ramadan. Ang tawagin nila shorba shair dito sa Tunisia. So ito yung buhay namin sa Tunisia. Nakapangasawa ng Tunisian na magsasaka. Ano yan? Yung pinapatubigan namin is figs. Seedling ng figs. Where's Mom Nubaya? Oh, she's there in the tree. I told her go duri-duri now. Cold the water? Naghila mo siya dun sa butas. Be careful to falling down your face again. This is life in Tunisia. You married a Tunisian farmer. He's not a farmer. Yeah. You want to come see? Hawak mo ang bitch.
See, the view is perfect. Look at that. That's my father. He's dancing. Even the حيقوم telling it. But this we didn't make it. This and that. O ayan mga mi, alam ko na ang iniisip nyo. O Irene, seryoso ba? Nakadress ka sa gitna ng bukid habang nagpapatubig sa gitna ng kainitan? Heto kasi ang totoong ganap niyan mga mare. Kaya nakadress ang inday nyo ngayon ay dahil may dinaanan kaming kamag-anak ni Habi na may sakit. Dinalaw muna namin siya kanina at dahil napakalapit lang ng bahay nila dito sa farm, nagpasya na si Jowa na dumiretso na kami dito para magpatubig. Kaya ayan, walang palit-palit ng damit. Mula formal na pagbisita, diretso rampa agad ang ina nyo sa agrikultura. Kahit nakadress ang mari nyo, habang nasa gitna ng kainitan sa bukid, gupa rin ang inday para sa kinabukasan. Sobrang dami ng mga baby fix na yan mga mare. Kaya nung time na yan, hindi kami natapos. Kalahati lang ang napatubigan namin nung time na yon. Na namin kaya dahil sa sobrang dami. Kinabukasan, babalikan ni Habi ang kalahati para matubigan silang lahat. Hindi naman kasi pwedeng araw-arawin din. Itong natubigan namin ngayon, after 2 days pa ulit yan bago tubigan. Yung hindi natapos, bukas naman siya i-continue. Diba? Ayan lang ang ganap namin ngayon. Ano to? Figs. Ito yung lupang sinasaka namin. Wow! Ito yung pangatlong lupa. Yan. Ayun si Mariam. Tsaka yung biyanan kong babae. Layo. Hindi makita. Maraming salamat po sa inyong panunood at huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-comment at kung ano ang inyong reaction sa ating OOTD farm ngayon at syempre mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa buhay ng iyong dakilang Pinay farmer dito sa Tunisia. Hanggang sa susunod! Thank you for watching. Subscribe for more video and follow my social media account.